What is up sa inyo mga tropa? Boy Sir Vex na naman nga pala ito, and I am back. Saan sobrang tagal ko pong nawala. Sorry po talaga. So, ngayong video na to, gagawa lang talaga ako ng video para sa inyo, para lang i-update kayo sa kung anong mga nangyari. Bakit ang tagal nga ba ni Sir Vex nawala? Bakit nga ba ang tagal niya? Sobrang tagal kong nawala. Pinubuhan akong tag-iawat dito sa Guha. Para ako yun eh. Malapit na ako kay Nora Honor. So, pinakamalaking rason lang talaga kung bakit nga ba ang tagal-tagal kong nawala. Dahil nga po sa school, no? Sobrang dami lang talagang gawain. Na-busy lang talaga. Na-occupy ako na halos wala na talaga akong time para mag-film o kaya kahit mag-edit, no? So parang ang hirap lang talaga i-balance eh. Kasi since hindi pa rin naman nakikita yung resulta ng grades ko, eh syempre hindi pa ako pwedeng magpa-chill-chill kasi malay mo may mga bagsak talaga ako. Pero kahit ginagalingan din natin. And yun, marami na talaga din nangyari na gusto ko lang ikwento sa inyo para naman aware kayo sa mga nangyari yung mga araw na to. Kasi yung parang ganap ngayon dito sa school namin yun is yung parang, alam mo yung nangyayaring malapit-lapit pa naman siya sa first day of school. Pero yung danas nyo, parang nasa kalahati na kayo ng pasukan. Yung parang dami lang tayong ginagawa namin. Bali nga dapat meron din kaming project saan dapat ang plano namin is mag-film kami para dito. It is media information literacy. Pero since merong mga hindi inaasahang pangyayari, ang change of plans namin ay yung fact na iba na lang gagawin namin siyang animation na lang. So since improvisation, kaysa naman wala kaming mapasa, diba? Tapos isa pa nga palang problema natin ngayon is kung bakit ang tagal nung latest kong upload. In-upload ko dati, bakit ang tagal niya? So ganda po yan nangyari nun is yung editor ko nag-lag siya. Ewan ko siguro dahil meron dapat siyang update na hindi ko tinapos yung process. So nangyari is parang nag-bug siya, nagbumagal, yung parang naglalag yung videos na doon sa clip, sa timeline. Pero pag in-export mo siya, mabilis naman siya, parang normal speed talaga siya. Parang doon lang talaga sa may timeline doon, kung bakit ang bagal niya. So ang ginawa ko is, dinilit ko yung editor ko ngayon, tapos i-reinstall ko ulit. So yun, parang ngayon is mabilis-bilis na ulit siya. Mas better na rin doon kaysa sa dating paggamit ko dahil nga na-update na siya and mas nabawasan na yung mga problema doon pagdating sa editor ko ngayon. Kasi yung editor ko hindi naman kasi siya yung mga pansosyaling editor, diba? Ang editor ko lang po yung tawag din Shotcut. Saan free lang siya, pero meron siyang professional tools na pwede na rin sa mga baguhan lang din. Kasi syempre, madali lang siya gamitin. Hindi naman siya parang may mga masaming mga tubeness. So parang isa pa nga rin na nasa-isip ko ngayon is kaya din ako kailangan kong gumawa ng update videos. Meron namang mga nagsasabi sa akin sa Curious Cat, Twitter, mga DM, mga nag-chat sa akin na Sir Vex, Kuya Vex, nasaan na po yung mga upload nyo? Kailan po sunod yung upload? Kailan po kayo sunod na mag-video? Kaya ito ako ngayon. Nag-film ako just to update you guys kung ano nga mga ganap na nangyari. Bakit nga ba nawala si Sir Vex? Yung talaga siya nawala, nag-busy lang ng konti. So, I am back here again. Na-miss nyo ba ako? So, sa iba dyan, no, siguro naman is aware kayo dun sa story ako about my trial and error pagdating sa isang SSG, diba? So, back again, nangyari nun is lumaban ako SSG. So, mga hindi po nakakalam, no? Lumaban po ako dati sa SSG and it was a great challenge to me. Pero, disappointed din natalo po ako nun. And it was a very hard moment for me. It was a very painful moment. And yun, parang na-trauma ako noon pagdating doon. Pero this YPC, so alam niyo yung YPC since lagi nyo nakikita doon. And meron mga vlogs ako na ang program is about doon. So yun, naging YPC member ako and I became an officer doon sa YPC. And it changed me, it improvised me, it made me a better person, no? So yun lang talaga. And then this time, kung bakit din ako naging busy is recently lang siya.
Recently lang. So, itong video na to is parang kahapon lang, tsaka nung isang araw lang yung ganap na yun. So, nangyari doon is lumaban po ulit ako now with a bigger role. So, ang tinakbuhan ko po is PIO sa SSG yun. And nung nagkamera kami meeting the advances, this is what happened. So, may ganapang ganan. And then, after that, may kamera din ng mga questions na for people who volunteers na magtanong para sa amin. And then, I answered another question about obligation or responsibilities, and I answered this. Responsibilities. Kaya naman nakakalayan na obligasyon yan. Nabibili ka lang. So, parang nilagay ka dito sa pwesto to, so nabibili ka lang. Hindi mo gusto gawin yun. At responsibility, nilalagay mo yung sarili mo. Hindi mo gusto mo talaga. So, kahit hindi ikaw yung nasa posisyon na yun, may gusto mo talagang gawin, yun ang responsibility mo. Thank you po! So state ko nga lang po pala sa inyo na today po is Sunday. So, bukas po may pasok na. And since tapos na yung mga ganapang SSG is normal day na sa Monday. So, hindi ko na alam kung ano mangyayaring ganap. Probably changes, mga kailangan kong habulin, kailangan kong ipasa. So, yan yung mga ginagawa ko ngayon. So, kagabi po gumagawa ako ng report para nga naman makahabol. Para din sa mga grupo ko, mga kagrupo ko, no? So, pasensya po sa pagiging wala ko noon, ng mga araw na yun. And ito ako bumabawi sa inyo. Ako gumagawa ng report. So, ito, yung results dun sa SSG, no? I know na parang, I know I did my best. I know my capabilities, I know my limits, I know my strengths and my weakness. And I got defeated in 20. Natalo po ulit ako sa pagiging SSG. And, I know, nung una no, nung lumabas yung results, no, yung meron mga ups and downs, ako yung mataas talaga, then bumababa na siya unti-unti. And then, later on is parang, nung natapos na yung paglalabas ng results, is, naging makulit pa ako nun. Hawak ko yung mic. Nag-iingay pa ako dun sa mic na yun. Kung ano yung sinasabi ko, mga kulitan. And then, around me were some people crying because of winning, and some na natalo. So, umiiyak sila. Later on, nakausap ko yung mga iba kong mga ka-party, and ako naman yung umiyak. Hingin ko ng una, and then I was the one crying. So, parang, Then, ilang beses ako nun umiyak, and I was like, failure na naman. I knew it was something else. I knew hindi na talaga dapat para sa akin ang isang SSG. So, dapat I'm in YPC na lang. Kasi I also stated dun sa, meeting the advance na, everyone can become a leader, no? Everyone can be someone else. You can do whatever you want. You can be someone. Ilan talaga is kung gusto mo. And for me, tumatak na rin sa isip ko noon pa lang na becoming an SSG is just a label. So, nasa sa'yo yun kung gusto mo talagang maging isang leader. Gusto mo mag-serve, gusto mo mag-lead. Parang gusto mong may magawa ka para sa napapaligiran mo. Parang ang nangyari nun kahit yun yung nasa isip ko, parang nasaktan pa rin ako na, ayan, failure na naman. Talo na naman. And then, nangyari is very thankful ako for those na kahit I was a failure again, I was commended by people. Teacher ko, my teacher from philosophy, yung si Ma'am Marlene po. And then, yung mga tao na nakakasalubo ko, yung mga sumuporta talaga sa akin sa araw na yun. So, thankful po ako sa inyo. Shoutout sa inyo. Very thankful
I really appreciated it. It motivated me so much. It inspired me. So, kung sinasabi nyo ako yung nakapag-motivate sa inyo, ako yung nakapag-inspire sa inyo, sa totoo lang, yung nakapag-motivate din sa akin, tsaka nakapag-inspire sa akin, kayo din. So, parang nangyayari, umiikot lang, bumabalik lang. Pero, sabi nga ng aming nung kasama namin sa party list namin, sa Chris Paulo Sibilio, he's now the new SSG president. So, congratulations po sa iyo, Kuya Chris. And, ang nangyari is, he told us na whatever happens, win or lose, hindi titigil ang pagsiserve namin. So, parang, it was a really, he know what he said. He knows the words that he keeps on saying. Alam niyo yung mga salitang sinasabi niya, and it hit us right here. No. So every word he says is just really something that brings us up. So kahit talo kami, may mga natalo sa amin, it is just something na meron pang opportunity talaga. Maraming opportunities pa dyan na kaya namin i-take that will also prove and show kung ano ba talagang kaya namin gawin. So nung pinakauna kong failure nung pagiging SSG, I had to myself na nandito lang sa Putikan, I will just stay here. And then, I became so much more and thought to myself na hindi lang dapat ako nandito sa Putikan. Maybe I should just stand up and brush myself and try something else. Try new opportunities and find it. Find something that will show around, reveal what I can do. So, yun, I had to myself na meron nga naman talagang opportunities pa dito. For example, yung YPC. So, marami pong gusto na ngayon sumali sa YPC kahit natalo sila. And maybe that time they could try it. Parang still, ang hindi ko talaga mawala sa isip ko is yung mga taong sumusuporta talaga sa akin. Parang, sinasabi sa akin na, okay lang yan, Kuya Vex. There will still be so many opportunities dyan. So, parang nakaka-move lang talaga na someone does care. No? So, parang hindi lang talaga sila nandyan na, okay, dyan lang, nakita lang nila natalo ka. Pero it's something more like, they also feel my pain. They also try to feel my pain. And they try to know my situation. So, sa fact na, para masabihan nila ako na they care. Parang they really try to reach me out. No? So, it is just really heartwarming na someone supports me. So, magsusumbong ako sa inyo kung bakit nga ba wala akong may content, wala akong may upload. Dahil nga po walang may content sa school, walang nangyayaring yung grande, puro klase lang. So, yun, susumbong ko lang sa inyo, no? Kasi siya, na. Try lang yun. So, para nangyayari lang talaga yun. Wala po akong ma-vlog kasi naman ang gawin ko dati, yung katulad dati na ginagawa ko na wala naman po kaming klase. Kasi wala namang klase. Pero wala namang klase. Dalawang oras na po kami walang klase. Tawa lang panoodin kung ulit-ulit na lang na gano'n yung makikita nyo, no? So parang wait na lang sa moments na magkakameron ng program. So katulad nan, malapit na yung nutrition month namin. So yon, magpa-vlog ako surely sa araw na yon. So abangan nyo yun. Dahil dun talaga yung mga mangyayaring upload doon, yung mga vlog doon. So ibabalik ko ulit doon sa part ng about SSG, no. So kahit ganun, kahit ang bilis lang nangyari kasi after election, the next day is campaign na agad ng half day lang, 7:30 to 12. And then nung hapon is meeting the advance na agad or also known as debate. So kahit nangyari dun is parang nasad talaga ako nung natapos yung meeting the advance kasi parang ang bilis naman kasi after forming such a fun family na naisip ko talaga kahit ang bilis talaga nun is we got to form a family. Parang meron na akong bagong new set of friends, new set of families. And we did things together to fight for. May mga parehas kaming gustong gawin. No? And it is just so great and so sad as well. The fact na wala na yun, tapos na. It's just so fast na that happened. No? Na may nangyari na mabilis lang talaga. Na ngayon nga miss ko na sila eh. Parang kasama ko sila buong araw, gano'n. Room to room campaign kami and we are together. We are talking about things that we just really want. Nakakamiss lang talaga, no? Pero it is just gusto ko lang talaga sabihin na itong family to, no? Wala, yun lang. Saya lang. And after nung si Kuya Chris na mismo nagsabi sa amin na kahit anong mayari, manalo, matalo, after ng results, after ng school, is magsama-sama kami and we will celebrate sa McDonald's nun. So
So, nag-McDo kami, kumain kami together, and after nun, bye-bye, ingat kayo, ganun. Siya mismo nagsabi sa amin na wala magle-leave sa GC namin, sa GC ng party list namin. Because we will always be a family, no? So, it is just really great. So, yung mga ganap lang talaga nung mga araw na wala ako is just a moment of realization for things, new things na nalaman ko, new set of friends, new set of families, mga bagay na nalabanan ko, mga bagay na natalunan ko once again. And another challenges that will happen soon. So, parang, eto na naman ako, a new day, a new challenge. Yun yung mga nangyari. So, that's just the update. What do you expect? Parating mga bala ko, no, is magagawa na lang din ako ng mga videos about talks about things na may certain topics. Depende rin, malay nyo kasi may mga magko-comment dyan or magre-request ng mga talk na kaya natin gawin. So, yun yung mga mayari. May mag-comment, adi may content tayo. Bago ko po tapusin tong vlog na to, no, is magbibigay shoutout muna tayo sa mga taong gusto nating tawagan muna. So, pinakauna dyan is shoutout sa'yo, Arabella Erlano. Next is Hannah Ortega. Also to Mary Joan Nipay. Hi sa'yo. And to, hindi ko alam yung real name niya, pero ang Facebook name niya po is Sandrea. So, hi sa'yo. Siya po yung isa sa mga talagang kumausap sa akin tungkol dun sa pag-aralo ko. Nakapag-motivate din, no? Nakapag-inspire din kahit pa paano. Nika Mendoza. Hi sa'yo, Nika. Sheila May Casabuena. Teres Ashley. Also to Pagobo Hernandez Laika. JM Alvarez. Also to Lily Garcia Navarro. Din siya sa mga nakapag-motivate sa akin about the challenge na natalo ako. And lastly to Denise Joy Tarayo. So, yun po yung mga shoutout natin ngayon. And let's just end this vlog here. Kung nagustuhan nyo yun, please give that a like tap on the like button. And then kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo sabihin sa akin, why not put that in the comment section down below. Diyan lang sa baba, dyan somewhere. Swipe down lang kayo ng content. And then, kahit kung may gusto lang talaga kayo sabihin, mag-comment na rin kayo. Kung may mga gusto naman kayong ipagkalat ng videos ko, share nyo na lang din yan sa mga friends nyo. And para naman, may kasama kayong nanonood sa mga videos ko, no? Malay nyo kasi, gusto nyo rin na may kasama, di ba? Lahat naman kasi, hindi gusto na nagsosolo. Around me are familiar faces, worn out. And lastly, kung nagustuhan yan, ano ba yan? Hindi na ako maalam mag-outro. Kita kasi tayo sa mga videos. Let's go!